Hi legends, Ray here, and today we are going to review this special toy of mine, the Pedal Brewer Cruiser electric bike. But before that, watch the intro. So yun mga paps, so eto yung Pedal Brewer electric cruiser bike. Na-notice nyo yung pormahan niya from US talaga, yung parang west coast ng mga cruiser bikes, electric cruiser bikes doon. Kung napanood nyo yung vlog ni Casey Neistat, dati meron siyang ganitong e-bike eh. So yung mga features niya, yan, naka-on na siya ngayon. Simple lang, wala siyang masyadong button. So naka-hydraulic na siya. Yan, na-notice nyo, mineral oil. Hydraulic brakes. Pareho. Hydraulic brakes. Meron siyang bell. Tapos may shifter siya. Kung hindi ko nagkakamali, parang Shimano ata to. Yung setting niya hanggang 5 na pedal assist setting. Pero pwede rin siyang 0. So pwede mo siyang magamit kahit walang battery. Tapos ito yung throttle niya. Pero yung throttle niya hanggang 2 kilometers lang. Dito kasi sa Australia, sa NSW, merong limit. So bawal ka mag-throttle, kailangan naka-pedal assist. Tapos meron din siyang light. So buksan natin yung light. So aside sa harap, maliit lang siya na light. Meron ding light sa likod. Ayan, nakabukas din siya. So may fender na siya nakasama, no? Tapos merong pegs. Kasi nakita nyo may upuan siya sa likod na leather. Comfortable na rin yan. Yan yung nakaangkas dyan yung anak ko. Tapos ito yung hub motor niya, which is 250 watts na motor. Malakas na rin siya, kaya niyang umahon dito sa mga bulubundukin na hilly part ng Newcastle. May parang barrier to, protection, para hindi sumabit yung paa habang nagbabike ng angkas mo. Yan, naka-on siya. Tapos ito, pwedeng bilhan at palitan. Itong black na to, pwedeng natatanggal dito at palitan siya ng basket or rear carrier. Tapos ito rin, pwede ring bilhan ng palitan. Yan, naka-bolt din siya sa baba. Pwede rin siyang palitan ng parang handle talaga. Tapos ito yung battery niya. Yan, ito yung outlet. Yan. Yan yung dyan mo siya pina-plug. So 220 volts siya pag gina-charge. Pero yung buong battery niya, pwede mo ring tanggalin at i-charge sa loob habang nasa labas yung bike. So nakita nyo rin na yung gulong niya ay fat tire. Tapos may reflector na rin sa gulong. So yan yung logo niya, pedal. Yan yung itsura niya. Tapos yung kanan niya, mineral oil, naka-hydraulic brakes. Parehong harap at saka likod. Ito, hindi siya kasama sa package. Binili ko to. Ito, maganda na rin. Makapal yung cushion ng upuan. Okay siya. Ito, okay rin. Hindi nakakangawit. Yan. So, harap at saka likod, parehong may fender. Ang brand pala na to is Australian. So, yan. Tulad ng dati kong e-bike, meron ding susi. Pakita ko lang kung paano siya tanggalin. Pag tatanggalin yung battery, yan, may susi. Yan. So, ito yung battery niya. Medyo may kabigatan. Ang battery ay rated siya ng 560 watt-hour. Lithium-ion siya na battery. So, gawang China. Babalik, same lang. Yan. Tapos, ilalak lang siya ulit para hindi matanggal at hindi mahulog. So yun, ang pagtanggal ng battery niya. So yun mga paps, nakikita nyo naman na Shimano Tourney. So kilala naman yung Shimano, although yun yung I think pinaka entry level ng Shimano na gear. Reliable naman siya. Naka 7 speed siya na gear, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, 7 speed siya na Shimano gear. At ito nga yung shifter niya sa taas. So yung maximum niya na rider weight ay dapat nasa 100 kilograms. So pasado pa tayo dyan. Tapos kita nyo naman yung upuan niya, yung saddle niya parang may shocks. Kaya malambot talaga siya. Magaan siya pag inuupuan eh.
sa totoo lang. Tapos may pillion siya sa likod. Ang pillion na to, maximum capacity ay 40 kilograms. So para sa mga bata, hindi pwede sa adult. So kung na-notice nyo rin, yung design niya ay step through. So ibig sabihin, pwede kang mag-step through sa gitna, hindi ka na mahihirapan na humakbang ng mataas. At ito, yan, lagayan ng water bottle yan. Yan, sa gitna. Na-notice nyo, yung harap at saka likod ay naka-disc brake. Pareho yan. So yan yung kagandahan niya. So yung material niya, ng body niya is steel na alloy. Yung fork naman niya ay rigid. Ito yung isa sa siguro na hindi magugustuhan ng mga sanay na naka-suspension kasi medyo maalog talaga siya, matagtag. So yan yung isang problema dito. Nakasanayan ko kasi sa dati kong e-bike sa Philippines, yung Fido na M1, malambot yung sakay nun eh. May naka-suspension fork tapos meron ka pang suspension sa likod. Ito wala. So rigid talaga siya, harap at saka likod. So medyo may katagtagan siya. Ang total niya na weight nasa 26 kilograms. Medyo mabigat siya. Pero pag nagbabike ka, hindi mo naman ramdam. Yun yung kagandahan sa mga electric bike na to. So kung na-notice nyo rin mga pap, yung ano niya, yung handlebar ay para siyang BMX na style. Siguro pag cruiser, ganyan talaga yung mga design nila. Hindi yung parang mountain bike na straight lang. Yan parang BMX. Meron din siyang kickstand sa gilid. Ano naman yung gusto kong i-improve sa kanya? So siguro pag bumili kayo nito, tulad ng sabi ko kanina, yung pinakakulang niya is yung fork. So rigid fork kasi siya, so medyo matagtag. So watch out ka kung bibili ka nito. Tapos yung light niya hindi ganun kaliwanag sa gabi. Kung bibili ka nito, isa yan, isa i-consider mo siguro. Kung hindi man mag-upgrade, magdagdagan na lang siguro ng additional na light. May nabibili naman eh. So yung pinakagusto ko dito, siguro yung marirecommend ako doon sa mga magulang na bumibili ng dito sa Australia, yung Derody, yung sikat na ano eh, tsaka yung Fatboy na brand ng e-bike. Hindi siya ganun kalakas kasi hanggang 250 watt lang siya eh. Yung mga Derody hanggang 750 yun eh. Sila ng Fatboy, may 500, although may 250 din, pero karamihan ay mga 750 watt na mga hub motor, so malakas talaga. Ang problema lang, maraming ngayon yung aksidente na kukos kasi yung mga bata dito ang ginagamit throttle, hindi sila nagpe-pedal assist na kung tutuusin bawal dapat dito sa NSW. Kagandahan sa e-bike na ito, yung throttle niya hanggang parang 2 km per hour lang. Mabagal lang talaga siya. Hindi siya tatakbo ng mabilis kung wala kang pa-jack. So mapipilitan talagang gamitin siya as bike and parang compliant talaga siya dito sa batas dito sa NSW. So yun mga paps, ang review ko dito sa Pedal Brewer electric cruiser bike ko na bago. Bago siya sa akin, ginagamit ko siya pang araw-araw ngayon. Papasok sa opisina. At gagamitin ko na rin siya para i-explore tong Newcastle. At gagawa pa tayo ng maraming vlog tungkol sa Newcastle gamit itong Pedal Brewer electric bike para bisitahin yung mga historical places tsaka mga tourist spots dito sa Newcastle. So abangan nyo yung mga paps. So hanggang dito na lang yung vlog ko at sana natapos nyo pagpanood and hopefully panoorin nyo pa sa susunod ng mga vlog ko, lalo na explore natin yung Newcastle.